meron po akong isang vlog na nabanggit ko doon na kung sobrang tagal po talaga ng traffic, mas mabuti pang patayin ko na lang ang engine ko kesa nandoon naka-neutral ako or nakapark ako doon. At maraming mga bagay pa po ang i-explain ko po sa inyo ngayon na hindi kayang sagutin na common sense. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Real talk, real situations, at real experience yung ating pag-uusapan ngayon. Meron akong experience nitong nakaraang bagyong Ondoy. Ito po yung pagkalabas ko ng Marikina, kasama ko po yung asawa ko. Nung humupa na yung baha ng Ondoy, mga madaling araw ng linggo, pumunta na po kami sa Marcos Highway at doon po ay nasa lubong namin ang traffic na talagang hindi na pala gumagalaw. So, 7 oras po kaming naghintay doon. Walang bukas na gasolinahan, walang bukas na mga fast food chains, at brownout pa nga rin po. So, ang mga tao, makikita mo, naglalakad lang, punong-puno ang Marcos Highway, nakahinto lahat ang mga sasakyan. At karamihan ng mga sasakyan doon, naka-shut off na ang kanilang mga engine. Kasi nga po, kung mauubusan ka ng gasolina, kung mauubusan ka ng diesel, ay wala ka pong makukuha. Hindi mo alam kung ano pa ang mga susunod na mangyayari. May mga naririnig kang balita na pwedeng bumalik ulit yung baha. Pumapatak pa rin ang ulan ng mga panahon na yon. Kaya po, nakakatakot talaga. Kahit mga pulis, kahit mga traffic enforcers, lahat po sila damay. Wala rin pong nagmamando ng traffic ng time na yon. Kaya po, lalong nagkabuhol-buhol. So, sa mga laybay ng highway, puro putik. Even po yung mismong kalsada, puro putik yan. Ngayon mga kapatid, sinasabi ko lamang po sa inyo, itong pangyayari dito sa Ondoy, kasi nga po, meron po akong isang vlog na nabanggit ko doon na kung sobrang tagal po talaga ng traffic, mas mabuti pang patayin ko na lang ang engine ko kesa nandoon naka-neutral ako or nakapark ako doon. Kasi nga po matagal. Biro nyo, 7 oras na walang galawan. Eh yun nga lang 30 minutes na walang galawan eh. Napakadelikado na po nun sa ating mga sasakyan. At maraming mga bagay pa po ang i-explain ko po sa inyo ngayon na hindi kayang sagutin na sinabi po sa akin na common sense. Ano po ba talagang dahilan? Bakit ko sinabi or bakit ang stand ko na kung talagang napakahaba ng traffic na yan, kung talagang magtatagal pa yan ng lampas sa 10 minutes, yun nga, 7 oras nga yung experience ko eh. Papatayin ko na lang ang makina ko. Ito po, isa-isahin po natin kung ano ang negative effect ng matagal kang naka-idle, matagal kang naka-minor sa iyong sasakyan. Kaunti na lang yung diesel ko noon, so kailangan tipirin ko dahil hindi ko alam kung babalik pa yung baha dahil patuloy pa rin naman yung pag-ulan. O kaya mga kapatid, anong mga karanasan nyo nung panahon ng Ondoy? Ba? Nagtipid din po ba kayo sa gasolina? Na-stuck din po ba kayo sa traffic ng ganong kahabang oras? Sa EDSA, marami pong na-stuck dyan. So ito po, isa-isahin po natin, ano po ba ang negative effect kapag po ang inyong sasakyan ay matagal na nandyan sa traffic? Hindi lang naman yung transmission ang pwedeng masira dun eh. Kapag po matagal kang naka-idling, ito po mga kapatid, kapag po kami nag-overhaul ng isang makina, bago lahat, bago ang liner, bago ang piston ring, bago ang piston, kapag yan ay kinabit na, meron tayong tinatawag na pinapalambot pa. So ngayon, yung makina na yan, pag in-start na namin, siguro kung mga 2 araw lang na umaandar, dito yan, pinapaandar namin, naka-idle lang yan. Mga 6 na oras isang araw or 8 oras isang araw umaandar yan, mga kapatid, para maglapat yung mga piston ring doon sa liner. Yan po yung tinatawag namin, bine-break in na namin siya na nakahinto dito. Alam nyo ba mga kapatid, yung matagal na andar na yon ay maglalapat yung mga piston at mababawasan yung usok. Kasi nga po, hindi pa naman lapat na lapat sa liner yun eh. Ito po yung liner. Ito yung piston. Wala na nga lang akong piston ring. So kapag bagong overhaul yan, yung piston ring ay hindi lapat na lapat dito sa liner kasi ito hinuhuning din yan. Pinapakinis din yan. Dumadaan din yan sa torno. At yung pagdaan sa torno nun, yung piston ring na bago na ilalagay mo, yun yung pinaka-seal, hindi pa po lapat na lapat yan. So, kailangan paandarin namin ng matagal yan para maglapat at mawala yung blow-by na lumalabas pa dito dahil hindi pa nga po lapat. Ano po ang dahilan kung bakit lalapat yun? Siguro magtataka kayo, paano lalapat yun? Ito po, kapag po kayo ay naka-idle ng matagal, nagtataas ba ang inyong piston? Full compression yan, makikita nyo yung galaw niya. From bottom dead to top dead center. Ganun ang galaw ng piston natin. Ngayon, humuhugas ngayon, bumubuga yung ating fuel, hinuhugasan ng fuel yung cylinder wall. Yung cylinder wall,
nagkakaroon ng langis yan. Kasi pag yung oil ring natin, magdadala ng langis yan, binobombahan kasi ng langis dito, tapos yung oil ring, lalagyan ng langis yung cylinder wall natin, tapos pagbaba niya, para meron siyang lubrication. Ngayon, kapag ikaw ay nakaminor, bumubuga dyan yung fuel, halos nahuhugasan niya yung ating cylinder wall. Ngayon, kung palagi kang nakaminor, ganun ang nangyayari. Kung 8 oras or 2 araw namin bine-breaking na umaandar lang dito yung makina pagkatapos ng overhaul, kasi nga po, para maglapat. Kaya po, pag palagi kayong nakaminor, malakas din po sa oil. At ang isa pa pong mangyayari doon na negative, makukontaminate po yung inyong oil. Kasi po, yun nga pong fuel na excess na humuhugas dito sa cylinder wall habang ikaw ay nakaminor, yun po ay hahalo din sa yung oil. Yun nga yung tinatawag nating oil dilution. Kaya nga po, sa mga sasakyan, yung mga GDI engine, mga TGDI engine, nagkaroon po yan ng problema, yung low speed pre-ignition. So, dahil po yung mga injectors, ganyan po. So, injectors, nakaganon. Nakatutok dito sa cylinder wall. Pag pinaandar mo na, bubuga ngayon yung fuel, yung gasoline, nahuhugasan ngayon itong cylinder. Kaya ito yung mga nangyari doon sa mga makina na na-recall dyan sa US at meron din ditong ilan sa Philippines na talagang nawawasak yung makina. Kasi nga po, yung buga ng injectors doon sa cylinder wall, hinuhugasan niya ngayon yung langis at pag nag-akyat baba yung piston, talagang masisira itong cylinder wall. Kakatok po talaga. Ngayon, ang ginawa po nila doon, para iyon ay masolve yung problem na yon, naglabas po ng bagong langis. Ito nga po yung ILSAC, yung GF6A at GF6B. Kaya kung kayo po ay mayroong sasakyan, ang engine ay ang injectors ay nakatutok doon sa inyong mga cylinder wall at karamihan nga po, ito nga po yung mga GDI engines. Mga kapatid, hindi pwedeng gamitan ng ibang langis yan. Ang pwede lang dyan ay yung special na langis na dinisign po dyan sa mga makina na yan. Kasi nga po, winawas out niya yung cylinder wall. Ngayon, sa mga sasakyan natin, ito, kahit yung mga sasakyan nyo ngayon, ganun din po ang mangyayari kapag matagal kayong naka-idling. So, halos nahuhugasan yung cylinder wall ng mga excess na fuel. Kaya pag angat ngayon ng piston ring, wala na halos lubrication. At iyon ang nangyayari kung bakit bumibilis din po ang blow-by ng ating mga makina. Pansinin nyo po, yung mga sasakyan nyo na may blow-by, tignan nyo po kapag nakaminor, malakas ang usok ng blow-by. Pero pagka nire-revolusyon nyo, tinataas yung RPM, nawawala yung usok kaya halos hinihigop niya eh. Kasi po, halos half compression na lang po pag mabilis. Half compression na lang to. Pero pagka po kayo ay nakaminor, buong-buo po yung compression niyan, mga kapatid, yung ngayong yung usok na napoporm dito, pati yung fuel na excess dito, hinuhugasan niya ngayon yung cylinder wall at talaga pong makaka-apekto yan sa inyong makina. Isa po yan sa napaka-negatibong epekto ng matagal kayong nakaminor sa traffic. Tapos yung iba, mga kapatid, nagtataka sila. Yung nabili ko, low mileage. May blow-by. Kasi nga po, baka yung dating may-ari niyan, hindi nga malayo yung napupuntahan niya, ginagawa naman pahingahan, nakaminor yan. Di ba? Tapos siguro araw-araw, nata-traffic yan, kahit maigsi lang yung kanyang binabiyahe, yun po ang epekto. Nung mahabang aga-idle nyo, mahabang minor nyo, talagang kayang-kayang sirain yung cylinder wall at ang ending nun, bibilis ang blow-by, tapos makakontaminate ang inyong oil, lalo pang hindi magiging maganda ang kanyang lubrication at talagang sisirain po ang inyong makina. Ngayon, baka sabihin nyo naman, paano yung sa transmission? Ganon din po yun. Sa transmission naman, 1 oras mong ilagay sa park yan or sa neutral. Tapos yung oil mo, hindi mo alam, marumi na pala. Yung oil mo, yung fluid mo, hindi mo alam, punong-puno na pala siya ng metal shavings or yun nga, yung maiitim na fluid na ipinakita ko sa inyo, hindi na siya magandang oil. Kapag ka naka-neutral ka, nag-iikutan lahat yung linings, pati yung mga mekanismo doon. Pero kung naka-drive ka, nakahinto yun. Di ba? Ang nararamdaman nyo kasi, kapag ka naka-drive, parang gustong umandar, yun po yung epekto ng fluid coupling doon sa torque converter. Wala po silang physical contact. Ang gustong magpaandar doon yung fluid coupling. Pinaiikot ngayon ng force na yun ng fluid coupling
itong iyong turbine. Kaya lang dahil sa nakapreno ka, naka-engage yan, nakahinto lahat yun. Diba? Kaya nga po ang sinasabi ko, kung naka-neutral ako, umiikot lahat yung forward clutch. Pati yung clutch 1, saka yung clutch 2, umiikot yun. Naka-neutral ka nga lang, hindi ka naka-engage. Kaya hindi mo ngayon maramdaman na merong force. Kasi pag nag-engage yun, magkakaroon ngayon ng puwersa dito sa torque converter. Kaya nga po sabi ko, kung matagal na naka-traffic at naka-neutral lang din ako, patayin ko na lang yung makina ko. Unang-una, magiging safe yung makina ko doon sa low speed pre-ignition. Magiging safe yung makina ko, piston ko, pati yung liner, na mawas yung mga oil dito, yan. At magkakaroon ng problema yung liner ko. Magkakaroon ako ng blow-by. Kung stuck ako sa traffic at matagal, naka-idle ako, yun po, tulad nung ipinaliwanag ko po sa inyo, yun nga pong fuel na halos sinuhugasan niya, napapatabang niya yung langis dito sa cylinder wall. Pag angat ngayon ng piston, nakadikit doon yung seal, yung piston ring. So, siyempre, bakal sa bakal yun. Tapos matabang yung langis mo dahil nga doon sa fuel na humahalo sa kanya, kaya mabilis pong mag-deteriorate, mabilis pong masira ang ating mga makina. Dahil po yan sa mahabang minor. Ngayon, mga kapatid, malakas din sa pagkonsumo ng fuel kapag po ikaw ay laging nakaminor. Halos sa loob ng isang oras ay kukonsumo po yan ng kalahating litro ng fuel. Yung nakaminor pa lang yun. Ngayon, pag ikaw ay umaabante, hihinto, umaabante, dagdag po yun. Kaya nga po, kapag po kayo ay bumabiyahe matagal na minor, tapos traffic, kaya nyo kumusumo ng 3 litro sa loob ng isang oras. Ganun po kalakas. Ngayon, kasama pa doon na magkakaproblema din po yung oil dilution dahil yung mga fuel na yun humahalo din po sa langis. Kapag matagal ka rin nakatraffic, mga kapatid, magkakaroon din ng carbon buildups dito sa barbula, dito sa mukha nitong piston, lahat yan magkakaroon yan. Pati dito sa intake, lahat yan. Pati sa cylinder wall, magkakaroon ng carbon buildup yan. Yung matagal ka naka-idle, yung matagal ka naka-minor, yung lagi mong ginagawa yan, magkakaroon yan ng carbon buildup. Kaya nga po, iyan ang magiging problema. Yung carbon buildup na yon, kapag yan ay sumama pa humalo, sumiksik dito sa pagitan ng mga piston ring na yan, yun nga yung nagkokos pa minsan para yung piston ring mo hindi mag-perform ng maayos kasi sumisikip, no? Nag-stack up siya, yun ang sisira talaga sa yung makina. So, ang ginagawa ng iba dyan ay magde-decarbonize daw sila. Pupunta yan sa mga highways, talagang naka-RPM siya, kakambyo niya ng tersera lang, tumatakbo siya ng mabilis. Tapos RPM niya mataas para ma-decarbonize, maisuka niya lahat yung mga carbon na naiipon dito. So, yun yung tinatawag na Italian tune-up. So, pwede rin naman po yun. Kaya lang paano kung talagang na-damage na ang iyong cylinder wall. So, may singaw na yan. Pati dito sa piston, pati dito sa piston ring. At iyan po ay ikinokos yung matagal kang naka-minor, matagal kang naka-idle. Yan po, kaya talagang marami nang naging problema dito Pati nga po yung low speed pre-ignition problema yan Kaya nga po yung mga langis, dinidevelop nila. Kasi ang mangyayari, ganun din. Hihina yung langis na ginagamit mo doon sa fuel na malakas na ipinapasok mo sa yung engine. Tapos naka-minor ka palagi, naka-idle ka, sa traffic, o sige, walang patayan, di ba? O okay lang, yan ang gusto mo. Matagal kang naka-idle, nagbubuga ka ng lason doon sa emission ng sasakyan mo, tapos dumadagdag ka rin po doon sa global warming. Kaya nga po napakalaki ng porsyento na itong mga sasakyan, itong mga internal combustion engine, ay nakaka-apekto sila sa global warming. Yung naka-traffic ka, maraming mga sasakyan naka-traffic, tapos naka-idle, nako, yan po talaga ang nagbibigay ng napakalaking pollution sa ating kapaligiran, sa ating atmosphere. So ngayon, dalawang words, common sense, dalawang words lang yun. Yun ba ang katapat nitong mga inexplain ko po sa inyo? Ngayon mga kapatid, ito po ang isang pinaka-importante. Baka kasi iniisip nyo lang, pinangangatwiranan ko, yung sinasabi kong pagka matagal kayong naka-neutral, masisira ang inyong mga automatic transmission. Ako mga kapatid, ito pa po yung isang pinaka-importante. Kaya po, nagkaroon ng electric vehicle, doon na kagad tayo sa dulo. Kasi po, para makaiwas po tayo sa pollution. Isa po sa pinakamalakas na magbuga ng pollution ay yung milyong-milyong sasakyan na naka-stuck dyan sa traffic at sila ay naka-idle.
nag-i-emit po sila ng carbon dioxide habang sila ay nakatraffic. At yung mga carbon dioxide na yan, at pati yung mga fine particles na yan, na yung mataas na level ng air pollutions at ma-expose ang mga bata dito, ay tataas ang rates ng anxiety at depression sa edad na 12 taon. At sa ibang pag-aaral, ay nagdudulot din ito ng executive function at negative cognitive outcomes. At alam nyo rin po ba mga kapatid, na 30 minutes na ma-expose ang mga kabataan sa mga fine particles na lumalabas sa mga tambucho ng mga sasakyan. Magkakaroon ng lower lung function ang mga kabataan, asma, pag-ubo at paghahabol ng hininga. Sasabihin, kasi mainit Kawawa naman yung baby, napakainit, kailangan kong mag-aircon, kailangan nakabukas ang aking sasakyan. So pagdating doon sa bagay na yon, desisyon nyo na po yan. Kasi po, kung sa loob ng kotse, marami rin kayo at hindi makakapasok ang hangin or hindi mo mailalabas yung carbon dioxide sa loob ng iyong sasakyan na naiipon, kasi po yung hininga natin, carbon dioxide din po yun So inhale, exhale ka sa loob ng sasakyan mo, apektado rin po yung mga bata, yung mga baby, nung carbon dioxide na yon na masisinghot nila. Ngayon, kung bubuksan mo naman yung bintana mo, ang masisinghot mo naman ngayon, itong mga carbon dioxide at mga fine particles na inilalabas ng mga sasakyan doon sa paligid mo dahil lahat kayo nakatraffic. So, pagdating po doon, desisyon nyo na po yun. Ngayon, ang sinasabi lang natin, kaya nga po itong emission system, pati itong European Commission, talagang para sa kanila, itong paggamit ng fossil fuels, itong ating mga internal combustion engine, yan ay basura na. Kaya pagdating ng 2035, 2040, sabi nga nila electric vehicle na at hihinto na raw po nila ang pagbebenta ng mga internal combustion engine. Ito po yung vlog ko ngayon. Kaya ako po gustong magpapatay na lang ng engine kung talagang matagal na naka-stuck sa traffic ay dahil po sa itong mga bagay na to. Pollutions, isang unang-unang aspeto. Kasi nga po, kapag ikaw ay palagi nakaminor, nagbubuga ka ng masamang emissions. Ngayon, sa mga iba na hindi po nila tatanggapin yung mga ganitong mga bagay, mga ganitong explanation, nasa sa inyo naman po yan. So tayo po, ginagawa natin yung mga bagay na alam nating makakabuti, hindi lamang doon sa ating sasakyan, sa aking mga anak na kasama ko sa aking pagbabiyahe, pati na sa mga tao na nasa paligid, sa ating environment at sa ating mundo. Kaya nga po, anuman ang ayaw natin dito sa electric vehicle, pati dito sa mga nagpapasukan ng mga bagong technology, hindi natin matatanggihan yan dahil diyan po papunta ang mundo. Bago po tayo matapos, babatiin ko lang po at nagpapasalamat po ako sa mga nagko-comments po diyan po sa aking mga vlogs. So ito po, hindi naman niya nailagay kung sino po talaga siya. So Tracker 934. So salamat po sa iyo. Dati po siyang technician ng Motec at sabi nga po niya, nung araw daw, sinasabi niya yung mga customers niya na wag kapag ka nasa traffic, ilalagay daw sa neutral. Pero sabi niya nga ngayon, nung napanood niya po yung vlogs ko, hindi na po niya ngayon ginagawa yun. At sabi nga niya, baka daw minumura na siya ng mga nasabihan niya. Ngayon, nagpapasalamat po siya sa atin dahil nga naintindihan po niya kung paano po nag-ooperate talaga yung automatic transmission. So, Sir Tracker 934, maraming salamat po sa iyo. At ito naman po kay Sir Johnny Flores. Ito po ay mula pa sa Cebu City. Yan, Lapu-Lapu, Cebu City. So sabi po niya, nagpapasalamat sila doon sa mga vlogs natin na nakakatulong po, lalong-lalo na doon sa kanilang mga pagdi-DIY. Kasi nga po, ang sasakyan din po niya ay segunda mano, surplus. Pero sabi niya, kahit surplus to, talaga naiingatan niya na po ngayon. So ngayon, sabi po niya, PS, kung pwede po, pa-shoutout naman sa aking engineering head na si Sir Edir de la Serna. Itong si Sir ay engineer po dahil nga po siya po yung engineering head nila Sir Johnny Flores 7961. Mga kapatid, itong pagmemekaniko hindi po ito common sense. Talaga pong ang dami mong dapat gawin dito, dami mong pag-aaralan dito, ang dami mong ipa-practice. Kung puro diyan lang, hindi mo ipa-practice, hindi ka po talaga makakagawa or hindi mo talaga masasabing ikaw ay isa ng mekaniko. Mga kapatid, magandang araw at magandang gabi po sa inyong lahat. Uwi na si Sir Jasper sa Pangasinan. Saan ba sa Pangasinan, Sir? Dasol. Uwi na si Sir sa Dasol. Dalang ako. Dala na yung ating double fishbone.
Uwi na ng Pangasinan. Sir Jasper, anong municipality? Dason talaga. Ayun, pagpunta nyo ng Dason, hanapin nyo sa municipio si Sir Jasper. Uwi na, ngayon lang ito natapos. Makakakita si Mrs. Claire. Oo, makakakita. Oo, bilabot na lang ito. Kasama nyo pala siya, Sir. Tatlo pala kayo. Ako, nakatrabaho po kami. Yan na, uwi na sa Pangasinan. O sir, kumustahin mo na yung mga kasama mo doon? Sasama ko sa vlog na yun to. Dali, lapit mo kasi sir, kasi mahina sounds. Kamusta kay shoutout kay Mayor na lang. Ayan ito na sa autorap ko. Ba't parang may putik dito? Ay, parang Nalis na, nalis.